Ayun o mga lods oh. Ayan, dami nating kits. Although yan mga idol, pinaghati-hati natin. Medyo nanggugurgor, kinuha natin yung mga pinakay niya. Nagtira lang tayo, dalawa siya tayo. Ayan mga lods, tapos pinagano natin, pinagparispas natin yung magkakasing laki. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Ito yung deliver kahapon. Dahil hindi ko na kasi mahaba. Binalik ko muna sila sa mga lods sa flying cage kasi hindi nagre-response pa si yung kausap natin. Kaya sabi ko ibalik ko muna sa sa flying cage kasi kawawa ibon eh. Tapos nung pagka text ko, yun, tumawag siya. Sabi niya, Lods, pasensya ka na kasi hindi niya raw nasagot. Pero nakabook na pala siya. Ayun, pagkahuli ko, andyan na yung rider. Ayun, ay takbo na yan. Kaya salamat sa iyo. Totally nakalagay dito, Rose Bacomo yata yan. Ayun, tama, Rose Bacomo. Pero nung tumawag ang kausap ko rito yung asawa niya, yung lalaki, si hindi ko lang kung ano pangalan ni Idol, Lods. Salamat sa iyo mga sigurado mag-asawa to kasi ngayon lang ako nakakita ng na Rose pero lalaki, pero asawa niya siguro to. Okay mga Lods, salamat sa paggabil. Ngayon ito, yung sinasabi kong kanina mga Lods, yan. Totally, nagtira lang ako dyan, 3 eh. 3 na lang tinira ko yata. Ayan, tama, 3 nga. Ayan, binawasan ko pa yan. Kasi kung mapapansin mga lods, ang dumi. Kaya, pinagati-hati ko sila mga idol. Baga ito, update sa mga kits natin. Kasi nakikita ko, pag yung pinakahuli minsan namamatay. Dahil natadaga na ng malalaki. So ngayon mga lods, yung totaling mga ibon natin o mga kits, umabot sila ng 31 pieces. Ngayon ang yung isa na ipamigay natin, bali may 30 pa, pero patuloy pang namimisa mga lods, patuloy pa yon. Ngayon ang ginawa ko, dahil siyempre halos sabay-sabay sila mga lods, ang ginawa ko, yung magkakasing laki, pinagsama-sama ko. Tapos yung kaya naman, yan, kagaya nakikita nyo, kaya naman nilang makipagsabayan. Hindi ko na inaalis, pero yung sobrang late, inaalis ko mga lods. Kasi sayang eh. Mga solid na tong mga kung makikita nyo, mga solid na tong mga alaga natin eh. Kasi nga, kumbaga piling-pili na yung mga ibang breeder natin. Saka magbubuga ng talaga yan. Iba-ibang mutation. So yun, kanina yun ang ginawa natin. Kinuha natin yung maliliit. Tapos yung by size. Ano naman yan mga lods eh. Kumbaga kapado ko na yung mga yung mga alaga natin. Para maiwasan lang may mamatay. Tapos di ba yung isa nang gugurgur yun eh. Yung unang pinakita ko na madumi yung nest box. Tsaka paraan na rin yung para madaling malinis yung nest box mga lods. Yan. Pag lumaki-laki na yan, lilinisin ko na yan. Tsaka iwas basa. Pag konti na lang yon, unti-unti matutuyo na yung Tapos yan, yung lutino naman, ganun din. Kinuha ko yung ibang maliliit niya kasi ito, namimisa pa siya mga lods eh. May nakita nga ako kanina. Siguro kahapon na pisa yun. Kinuha ko kasi ang lalaki na ng mga kapatid eh. Kinuha ko para hindi sayang yung Noong una nilagay ko doon sa isa. Pero naisip ko, sabi ko, may malaki na rin dito. So ang ginawa ko, shuffle na lang mga lods. Kasi alam ko naman yung mga nito eh. Kaya dito ko siya nilagay. Ayun Pero naisip ko, may maliit din to. Ngayon ang ginawa ko, pati yung inakay nito, kinuha ko na rin yung mga sobrang liit. Totally, nabawasan na nga yun mga lods eh. Lakas ding mamisa nito eh.
Kinuha ko yung maliliit, tapos binigay ko kay kay Tweety sa baba. Si Tweety mga lods, sinilip ko yun, nasa 4 na yung napipisa niya, tapos may itlog pa. So yung mga maliliit, kasi si Tweety mga lods, kaya niyang buhayin siya hanggang 10. So inano ko yun, nilagay ko sa kanya itong cage ni Tweety. Dito ko nilagay yung yan, kita mo, may itlog pa. Yan, nilagay ko na dyan, pero kayang-kaya niyang kanlungin kasi magkakasukot yan mga lods. Totally, na ngayon yan. Hindi ako nagkakama 8 o 7. Kasi may nilagay akong 3 Patuloy siyang namimisa pa mga lods. Mahusay itong ibon na to, kaya yan, nilagay ko yung maliliit dito. Tapos yung 2 lang yung inakay, nilagay ko yung malalaki na rin nakasukat. Tapos, lang yun mga lods, ang gagawin lang natin doon, i-monitor. Kasi hindi natin masabi na kahit mabait ang ibon, pag hindi niya anak minsan gugurgurin niya. Pero kita ko naman, okay naman. Ayun, kita niyo mga lods, so yan yung kinuha natin yung magkakasukat, tapos ayun, by size. May ilalagay ako, tapos may kukunin ako. Ganun yung mga nangyari kanina mga lods. Wala lang kasi tagahawak ng video, kaya mahirap. Pasensya na kayo kasi hindi yan, kinukuha ko, tapos ilalagay ko sa box. Tapos kung siya merong kasukat naman ng isa, kukunin ko naman yon, ilalagay ko doon sa kasukat. So yun ang nangyari kanina mga lods. Kaya masaya tayo kasi marami ngayong totally lalagpas pa sa 30 kasi gawa nga nung may mga itlog pa patuloy pang namimisa para maiwasan natin yung masayang. Kasi mga lods, ganito, kada pisa minsan may namamatay, 1, 2, yan, mga ganon. Kaya minsan sa siyam ng itlog, pag napisa 7, namamatay 1. Kasi naiipit. Karamihan dyan maliit. Yung huling-huli na mamatay dyan. So ngayon naisip natin yan na naman yan, kabisado naman yung ID natin ng ibon natin. Kaya walang problema yan kung sinong parent, kasi alam natin yan mga idol. Kahit walang Kaya yan mga lods, yan yung kaganapan sa yung Lutino. Kinuha ko yung ibang itlog niya. Yung inakay. Pinalit natin yung ka-size. Although may mga balahibo na ibang nito patuloy pa siyang namimisa. So binigyan natin siya ng kasukat nung Yung medyo malaki na, inalis natin yung may balahibo na, tsaka yung sobrang liit. Tapos nilipat natin sa mga magkaka-size. Yan mga lods. Yan yung kaganapan sa natin. So ngayon mga lods, pero kahit nandiyan pa yung video, iwan na natin. Punta na tayo doon sa yung tanong. Kaya ito yung sinasabi ko mga lods. Di ba madalas kong sinasabi pag hindi natin nagdi-discuss tayo, sa basic lang tayo. Di ba Pag kasi nilaliman mo yan, may contestant na yan. Although normal sa pagbablog yun. Tsaka hindi tayo galit doon mga idol. Yung nire-remove natin, siguro alam mo yung, pasensya na mga lods yung gagamitin kong termino. Kasi ako mga lods, open tayo sa gano'n. Ibig sabihin, bukas ang isip natin. Pag nakita nating reasonable naman talaga, tinatanggap natin yon. Kahit meron tayong katuwiran na isa, may katuwiran din naman, tinatanggap natin yon. So pag tinanggap mo yon mga lods, ang epekto sa atin nun, lalawak lang yung karunungan natin. Yun ang epekto sa atin, Kaya mga lods, ito pinakapayo ko sa ating ito, tinatawag ko ng grupo to Pag may ganyan, may nakita ka, tas ito, ba't iba paliwanag nun? Ba't ito iba paliwanag? Yun, buksan mo yun. Yung kumbaga sa English, maging open mind tayo ron. Pakinggan mong maigi yung isa, veterans. Pakinggan mo rin tong ito. Palayan mo na UB. Kasi tandaan mo mga lods,
hindi sa lahat ng pagkakataon may maririnig ka sa natural yun, veterans yan eh. Diba, veterano yan. Alam niya yung sinasabi niya. Kaya nga tinawag na veterano eh. Pero hindi naman ibig sabihin, ito, UB. Hindi na tama sinasabi mga lods. May tanong ako, ito. Saan ba nanggaling yung veterano? Di ba sa UB? Hanggang sa natuto siya. Ngayon, ganito mga lods. Ako, ito yung diskarte ko. Kung gusto niyo gayahin, pwede naman kasi mag-iipon tayo. Ako kasi ang ugali ko, nakikinig ako dito. Ganda ng paliwanag nito di ba ganon? May napakinggan naman ako, iba yung paliwanag. Pero may point naman siya. Tinatanggap ko yun mga lods. Ba't mo itatapon yun hindi tayo matututo. Pag ang katuwiran lang na isa tinanggap natin. Kung may katuwiran naman bakit hindi? Ito. Siguro kahit wala ng kasi aware naman tayo sa Spangle, kagaya nung nagtatanong. Totally, sila yung ko, yung nagtanong si Roderick Albino. Yan mga lods. Pangalan pa lang. Hindi na kain tutulan, Albino. Di ba Shout out sa'yo, lods. Hindi pa nakasubscribe sa atin to. Kaya sabi ko, subscribe ka na, lods, kasi malapit na yung yung 1K natin. Magpaparapol tayo. Although, merong konting tawag nito. Konting entry para lang sa pamasahe mga lods. Di ba Kasi, gaya na sabi ko, hindi pa natin kayang mga lods. Wala pa tayong kita sa YT. Kaya, na lang mga lods. Tulungan nyo na lang ako para malay nyo. Halimbawa, ang manalo yung walang ibon na gustong-gustong magkaibon. Diswerte niya, di ba Tataka lang ako sa mga ayaw nila ayaw nilang makipagsabayan sa atin Gusto nila ng ibon pero ayaw sumali sa entry. Naku, wala tayong pag-asang magkaibon mga lods. Di ba Kaya minsan nangingiti ako kasi gusto ko yung lods, sabi niya. Sabi ko, sali ka. Ayaw naman niya sumali. Mga lods, ganito. Di ba? Parapol na nga ito, kumbaga pamigay, pero di ba umaano pa rin ako ng entry kahit konti kasi wala tayong pamadyak mga lods. Hindi lang naman isang pares ang ipamimigay natin. Paano naman tayo mga lods? Mahirap lang tayo mga idol. Ba't sa tingin nyo ba kung may pamadyak ako matitiis ko kayong na pagastusin pa? Hindi na. Kaya nga naisip ko to kasi nung nagparapol tayo 20 peraso total yun Yung ibang ka-idol natin sa totoo nahirapan sila. Meron, di ko na sila babanggitin yung iba. Talagang parang yung kalooban ko na bro mo gumastos pa yung ka-idol natin ng gano'n. Kasi sabi ko, di ba, sagot nyo na yung pamasahe. Meron ng pamasahe, 170. Yun, medyo okay pa yun. Meron 60. Malapit. Pero meron 550 mga lods. Di ba, mabigat sa ka-lods natin yun. So ngayon, naisip ko, para hindi na tayong lahat, hindi na tayo mabigatan. Kasi ako mga lods, wala pa talaga ako ngayon, sa ngayon Sana balang araw Pag nagpaparapol tayo, may kasama ng seeds, may kasama ng cage, may kasama ng ibon, mga lods. Kumbaga complete, sana dumating yung araw na yon. Ngayon mga idol, ganito. Kaya ako nilagyan ng ganyan para hindi na kayo bro mo, ibabayad ka ng 550. Ano na mas madali? Although yun, siguro naman hindi naman mabigat yun. Palagay mo na, kumuha kang 3 entry. Kasi bababaan ko itong mga lots, hindi na 30 siguro, mas mababa sa 30. Siguro mga 29 mga lots. Joke ko lang mga lots. Mas mababa doon. O palagay natin, halimbawa 25 mga lots. Lagay natin sa kumuha kang 4 na entry, di 100. Nanalo ka. Tapos taga taga Pampanga ka, o taga Cavite, taga Batangas, gano'n. O isipin mo yon, sa 100 pesos may 2 pares ka. Diba? So hindi na ako nahirapan, hindi ka rin nahirapan. Deliver na yon, lods. So yun ang point ko ron, kaya nilagyan natin ng entry.
Ito, iba yung ano, mga lods ha, yung parapol ko na, yung talagang, solid. Kasi tuloy-tuloy na siguro to mga lods eh. Solid to, parapol. Iba yun. Maring, yung iba, may presyo, maring 30 uli. Tapos yung pamigay naman, maring 20 lang yung entry. O biruin mo sa 100 mo, 5 lang yung 5 entry na, di ba? No? Malaking bagay yun. So pag nanalo ka, 2 ibon o 2 pares na ibon sa 100 mo, di ba mga lods? Although ito, hindi sugal to mga lods ha. Kasi parang gusto ko lang iyan yung mga ibon natin, maikalat. Ngayon, ang ano ko nga, yung kagaya na isang raffle natin na tag 30, pang ano lang naman yun, pang patukaan ng ibon natin mga lods. Kahit pa paano. Kasi 2 kategory gagawin ko mga lods. Parapol na pares may entry pero halos pamigay. Totally pamigay. Para lang hindi na tayo mahirapan sa pag-deliver, sa lalamog. Tapos yung isa namang entry, yung para sa patoka ng mga ano natin, na alaga natin mga lods. Di ba, no? Balik na tayo doon sa ano natin. Kasi 2 sila eh. Si Jeff Cabrera at si Roderick confirm na proven na albino. Yan, shoutout sa lods. Yan, albino yan, mga lods. So, yun na natin siguro. Ha? Although, pag sumagot ako, sa pultong 2 na ito eh, kaya pinagsabay ko sila eh. O, ganito. Sasagot ako kay Roderick pero masasapul yung kay, kumbaga sa isang putok, 2 kagad. Kay Roderick muna tayo. Shoutout sa iyo mga lods. Pati kay subscriber natin ito, si Cabrera, si Jeff. So, ito yun. Pinost niya yung niya, sinend niya sa akin yung mga ibon niya. Sabi niya, Lods, ano tong mga ID ng mga ibon ko? Ito mga Lods, kasi kilala ko o nahalata ko yung nagtatanong at saka yung tumatanong. May pumapasok na sa akin gano'n, mga tumatanong. Sa mga hindi pa nakakaalam o sa mga hindi aware, ito yun, ito mga teacher, alam nila yan eh. Yung nagtatanong kasi, parang ganito, ay saan po yung papuntang Cubao? So, ang sagot, kung nasa Muñoz ka, ang sagot, sumakoy ka ng paayala, pabikutan, o paano, basta ang tanong mo lang, ilalim po ba to o ibabaw? Yun ang papuntang Cubao. Diba, no? Dadaan ng Cubao yun. Mapaalabang yan, mapaayala, mapaano. Di ba yun ang tamang sagot mga lods, ha? So ngayon, eto yung isa uli na hindi natin dinitisgate pero may nagtanong sa kanya. Kung mga alam niya, siguro madalas niya sakyan alabang. Ang sabi lang niya, sumakay ka ng alabang. Dadaan ng Cubao yun. Kaya sabi hindi pare sa ayan. Hindi, alabang, sakyan mo alabang. Parang ganon, di ba, no? So, balik tayo ngayon sa tanong ng mga idol natin. Ito yun mga lods. Nagtanong siya, although na alam ko, siya nagtatanong talaga. So, ibig sabihin, kumbaga sa daan, hindi niya talaga alam ang papunta doon sa Cubao. Diba, no? Nag-iibon tayo, hindi niya alam talaga kung ano yung ID ng mga alaga niya. Pinakita niya. Although, ang ganda nga ng pagka-arrange niya eh. Ngayon, nasa kanya na kung tumatanong siya. Yung kasing tumatanong mga lods, alam niya sagot eh. Para sinusubok ka lang niya. Pero game naman tayo doon mga lods. Hindi naman tayo yung iba kasi naiinis eh. Pero tayo hindi. Sasagot tayo ayon doon sa normal na tanong. Saka depende sa tumatanong. Saka sa nagtatanong. So ngayon, si Lods, nasa kanya na yun. Pero tingin ko naman, hindi niya alam eh. Kasi sa pananalita, sa chat pa lang, mahahalata mo yung tao na talagang nagtatanong. So sabi ko sa kanya, anong pinakita niya? 3 series yung pinakita niya eh. Siya, bali, yung isa, eto, hindi ko na pakikita sa inyo mga lods. Ako na yung nakakita sa computer. Yung isa bayo.
bio-spangle ang pinakita niya. Pero spangle yun. Yung isa, green spangle mga lods. Green siya. Tapos yung isa naman, dahil medyo alanganin siya, pero tingin ko naghalo na yung bio rito at saka blue. Kaya parang ang tingin natin green. Tapos yung likod niya, parang may pagka-crimino, pero spangle pa rin. Siguro, akala ni Idol, iba-iba yung mutation nito. Hindi, Lord. Ano to, pare-pares spangle to. Kaya lang, ikaw na nakakaalam kung ano yung mga parents niya. Kasi kaya nga sabi ko nga doon sa isa nating kausap, ito, sagasaan na natin yung isang tanong. Ikaw yung makakaalam mismo sa alaga mo kung ano siya. Huwag ka masyadong didepende sa... normal yun, mag-research ka kasi sabi niya, nag-research niya. O parang ganito, para masapul din yung tanong mo. Pagsasabayin ko na kayo kung ano. Siguro, ano na lang, patalasan na lang ng pakinig, ano. Gagawa ako ng, kasi ang tanong niya, ito, si Idol, ang tanong niya, spangle. Pero isang spangle, ito, ang ganda nga ng pagka-arrange niya ito. May bio spangle, merong green spangle, merong, hindi ko lang kung naghalo na itong bio tsaka blue kasi parang gray na ang tingin ko. Pero spangle pa rin to. Hindi pare-pare si spangle, ano. Tapos si Idol naman, ang tanong niya doon sa masyado naging controversial yan yung yan niya, lalabas din niya balang araw. Yung Japanese na yan. Naglipa na yan Marami lang nagsasabi niya, pero sabi ni Idol, ang nakikita niya lang na Japanese rainbow, yung Hagoromo. Idol, ito kay Idol, naman to. Pinagsabay ko lang kayo. Si subscriber natin to, si Jeff. Lods, ano yon? Di ba Japanese Hagoromo? Binread sa rainbow. So, naging Japanese Rainbow Hagoromo. Yan. Di ba, no? Pero iba rin yung Japanese Rainbow. Di ba, no? Iba yun. Para Spangle Hagoromo. Kasi Spangle siya, binread mo sa Hagoromo, lumabas ang gano'n. Parang gano'n lang. Ngayon, kung yun pa lang yung nakikita mo, siguro hindi kita masisi, baka yung palang ang nakita mo, Kasi ako, mga lods, techie ako Alam mo yung techie na makalkal ka, kumbaga, ma-research. Nga computer, nung nagka-computer ako, pati program na ito, hindi man ako programmer, nakakalkal ko kasi maganda kasi yung yan, kagaya, napunta ako sa pag-iibon. Kahit nagbablog ako, research ako ng research. Ngayon, pag meron akong nakita, kaya may nakita akong ayoko lang kasi ayoko baka mamaya ma-copyright ako Kasi kung matatandaan nyo, nung may kinuha ko yung di ba, ko yun, kinuha ko sa ibang video yun Ngayon, yung black budgie yun, kung natatandaan yun, sinabi kong yung black budgie na yung kinuha ko sa ibang siyempre merong may-ari foreigner may-ari. Ko naman, inedit, nireport pa rin ako. Niiwasan ko lang kaya pag video siya siyempre medyo tatagal yun pag pinakita mo yun, kagaya ng Japanese rainbow. Yun, mapapaul ka. At saka naghanap ako ng libro noon, wala pa kasi bago lang yun mga lods Pero alam ng mga yan. Punta ka sa hindi ko lang kung taga saan si Idol Punta ka sa bentahan ng ibon. Yung mga pet market. Hindi kasi vlogger si Idol siguro kaya maggagala ka. Yun, maintindihan mo yung sinasabi ko. Mismo mga vlogger sinasabi yun. Binablog nila yun mga lods. Talaga mention nila yun. Meron ako noon. Yung sabi ko Japanese rainbow pala yun. Kasi dati tawag ko ron dilute Minsan rainbow na siya, dilute yan. So ngayon, ewan ko kung parang siguro bago. Sabi nga ni Idol, ako lang daw na rin ganyan ng gano'n. Hindi lods, ako lang. Talo ka na rin ganyan ng gano'n Bagay, depende kasi kung hindi ka masyadong techie. Sabihin ng techie yung kumbaga kung hindi nyo mo makalkal, ma-research, gano'n, mausi, yan, tawag dyan techie Ako kasi gano'n, mga lods.
Ito, gagawa lang ako ng, magkukwento ko ng konti para maintindihan nyo bakit minsan kahit sa trabaho, nung nagtatrabaho ako, sabi ng mga katrabaho ko, pati mismo boss, ibang klase daw yung diskarte ko. Kasi ganito ako mga lods, kalpintero ako, tapos mason ako, landscape, lahat na yata mga lods. Hindi lang kinalkal ko, hindi ko lang ginawa, welding, tsaka salamin. Yan, kasi, alam mo yung delikado siya para sa akin, tingin ko Ano naman tayo mga lods, maingat tayo sa trabaho, pero pag parang masyadong delikado, ayoko. Yung kuryente na yan, tsaka yung salamin, ayoko yan. Pero, pag ako may hawak ng project, alam ko iutos yan. Alam ko i-drawing. Tsaka alam ko kung anong welder. Alam ko kung ano iutos ko sa'yo. Hindi naman ako inosente sa ganun. Parang ganun. So ngayon, itong Japanese Rainbow naman na to mga lods. Parang ganun doon sa trabaho ko na yung patuloy kang kahit mason ka, kasi ako mga lods, style sitter ako Hindi ako sumasandig sa sarili kong diskarte. Patuloy akong tumitingin. Minsan may nakita ako magaling na tile sitter. Tinititigan ko diskarte pa. Nagustuhan ko yung diskarte niya. Tinitingnan ko yun. Hindi ako nananatili dun sa alam ko lang. Although, awa ng Diyos mga lods, may nakikita ko mga technique nila na nagagamit ko. Ganun ako patuloy. Ganun din sa pagpipintura mga lods. Mga teknikan nila. Basta sa lahat. Pati sa pagla-landscape mga lods. Lahat ng magagaling na landscaper na tinitingnan ko estilo. Ano yung mga lods, kung ano epekto sa akin Pinagsasama-sama ko yung halimbawa kung gagamit tayong pangalan, si Pedro, landscaper, si Juan, si Tomas, si Mandoro, gano'n ba? 4 o 5, gano'n. 5 sila halimbawa na magagaling na inaano ko na kinukuha akong diskarte. Yung lahat ng diskarte nila na yung kinukuha ko. So ang epekto sa akin nun mga lods, 5 yung alam ko, hindi lang isa. Yung sa akin pa idagdag mo, di 6. Di ba ganun mga lods? Sana nakukuha niyo yung point ko mga lods. So ngayon, pag nag-landscape ako, kung sa landscape ang usapan, magugulat ka sa design ko. Kakaiba siya. Di ba Kaya nga isang panahon, nagtrabaho ako, sabi nung katrabaho ko, alam mo kuya, rare ka. Rare daw ako. Kasi iba daw yung diskarte ko. Ngayon mga lods, nag-vlog tayo. Ganun din ang ginagawa ko. Nagre-research ako sa mga magagaling. Mapa-libro yan, mapa-websites, although ang libro ngayon nasa website na. Yun na nga yung libro ngayon yung website, di ba Binabasa mo na lang sa computer, hindi na papel. Tapos sa mga taong magagaling patungkol sa mag-ipon, tinitingnan ko lahat yun. Wala akong tinatapon mga lods. Kaya yung pinakita ni Idol, yung magaling na pinapanood ko rin yun lods. Mahusay talaga yun, mga veterano yan Pero hindi natin dinidisgrade mga lod Ito, disclaimer lang hindi natin sila dinidisgrade na hindi porket veterano ko alam mo na lahat. Hindi ganun yan mga lods. Di ba gusto nyo gumamit ako ng termino. Ito. Marami tayong mga subscriber sundalo. May taga Cavite, may taga rito sa amin. At marami rin tayong subscriber mga teacher. Di ba Yun, siguro kung mapapanood na mga idol, may pulis pa nga mga lods Ito, makaka-relate kayo rito. Dito tayo sa teacher. Yung teacher mga lods. Di ba kaya nga sabi ng minsan ng estudyante. Alam mo si ma'am yan? Napakasungit. Pero mahusay. Matututo ka dyan. Di ba may ganon mga lods? Si sir namamalo yan. Ako namimingot yan. Although bawal na ngayon yun. Nung panahon natin, yung mga kaedadang ko, mga lods, shoutout dyan. Mas mahusay hindi ko lang sinasabing hindi mahusay ngayon, pero kasi panahon natin yung mga 80s, shoutout kayo mga lods, mga 80s dyan. Di ba pag na-late ka, tapos mabangis yung teacher, may palo ka, 10 yun lods. 10 palo yun. Tapos nag-test, hindi ka nakasagot. Kung ilan yung hindi mo nasagot, palo yun talagang yung kamay mo talaga mamumula yan. Di ba?
Pero nagagalit ka ba sa teacher mo? Ako, hindi ako nagagalit sa teacher ko eh. Tama yun. Kasi, ano yan eh, paraan ng pagtuturo niya yun. Di ba, no? O, kita mo naman, nung nasa, yung iba, naging professional ako, hindi ako naging professional mga lutsi kasi, wala, mahina tayo eh. Mahina tayo sa, ano, sa pag-aaral eh. Kita mo, di ba? Ako nga, hindi ako naging professional, pero na-appreciate ko yung ngayon yun, yung ginagawa ng mga teacher. Alam niyo kung bakit? O, ito, hindi ko sinasabing hindi marunong teacher ha, kukuha lang tayo ng sample. Ito. Isang teacher na mabangis at saka isang teacher na mabait. O, tingnan mo yung mabait. Dahil sa sobrang bait niya, ayan, nagle-lecture siya, ayan, daldalan sa likod. So, ngayon, nung nag-test na, walang kamukhang tong magdadaldalan. Di ba, no? Hindi sila nakikinig kasi mabait yung teacher nila, hindi namamalo. So, ano epekto sa bata? Walang natutunan. Kasi, mabait yung teacher eh. Hindi sinasabing mga, ano ha, huwag nyo ipagkamali mga teacher kasi baka may mabait. Mahusay naman sa diskarte eh. Iba yun. Ang point ko lang doon mga lods, minsan, pag mabait ang teacher, tapos itong ano, hindi natututo minsan ng bata. Kasi, daldalan, hindi niya pinalo. Wala lang, sinawin lang. Okay lang. Kaya yun. Lumaki yung bata, lalo na, hindi ko i-explain ng buo mga idol. Pero, ang gusto ko lang ipunto, dahil hindi namamalo, mabait sobra yung teacher, wala natutunan yung bata. Pero yung teacher na namamalo, sa gusto mo, pag sinabi, may homework kayo. Alam mo, pag hindi mo pinag-aralan yun sa bahay, pagpunta mo uli sa eskwela, hindi mo nasagot, palo ka. Di ba, no? Kaya nga tinatawag yan, pangalawang, magulang. Kasi, may magulang tayo sa bahay, sila yung nagpapakain, naghahanap buhay, nagtuturo din sa atin. O ito namang magulang sa eskwela, tuturuan naman tayo, kaya napakalaki ng responsibilidad ng teacher, mga lods. So, anong point ko ron na, pag mabangis yung nagtuturo, karamihan sa teacher, sa mga pupil, magagaling. Siguro makakasagot na lang yan yung mga teacher, mga lods na. Pero hindi ko din i-disgrade yung mga mababait ha. Tama lang maging mabait. Pero ang gusto ko lang ipunta mga lods dito, yung paraan ng pagtuturo. Diba no? Sana nag-get nyo. Ano pa yung isang sample ko? Kasi kaya lang ako gumagawa ng sample mga lods. Para lang mag-gets ng mga na... Kasi baka mamaya naringgay niya kay idol na ganito. Nang hawak na siya ron. Ngayon ayaw na niyang tanggapin ito. Mali yun, lods. So gusto nyo gawa akong sample. Uli. Para lang maintindihan nyo, ganito. Sa prutas tayo. Ito, medyo hawig sa prutas. So balik naman ako kay nito, kay Roderick Albino. Iba-ibang kulay nung niya. Pero pare-pare si Spangle, mga lods. Kuha tayo ng ibang para makuha natin yung sagot. Mansanas, mga lods. Sa prutas tayo. Di ba? May mansanas. May pinakitang mansanas. Sabi niya, ano yan? Sabi nung, lagay na lang natin sa bata para hindi masyadong obvious. Sabi nung, yung nakakatanda, mansanas yan. Kasi pula pulang-pula. So, tinandaan ng bata ang mansanas. May mansanas din may pinakita uli, mansanas. Nagtanong siya, ano yan? Mansanas. Ibig ba sabihin mga hawa ka lang doon sa pulang mansanas. May mansanas din, mamula-mula lang, na medyo pitch. Parang pitch, di ba? No? Parang gano'n. Masabihin ba na ba? Hindi, ang mansanas, yung pula. Hindi mansanas yan. Parang gano'n ang pag-iibon, mga lods. Pare-parehas mansanas yan, pero iba-iba lang ang May mansanas na green. May mansanas na may pagka-pitch na may pagka parang mamula-mula. May mansanas naman na pulang-pula. At ang katotohanan, mansanas yan, pero iba-iba yung, kumbaga sa ibon, iba-ibang mutation. Ano bang tawag doon? Iba-iba yung pagkabinhi niya. Pero pare-parehas mansanas yun. May mansanas, parehaba. Yung Fuji, di ba? Pag masdan nyo, may pagkaparehaba.
Yung Japan yan, mahal ng mansanas nila eh. Grabe yung mansanas niya, mahal. Yun nga yata yung Fuji. Di ba na? Pare-pares mansanas yun. Huwag tayong manghawak na common na iba yung korte ng mansanas. Hindi na siya... Kumbaga sa kulay, hindi sa purong pula. May pagkapits pa. Sabi mo, hindi mansanas yan. Ang mansanas, yung pulang-pula. Mali nga na yun mga lods. Mali yun. Okay, babalik natin si Idol. Ayoko yan na yung video niya kasi ano yun, baka ma-copyright ako eh. Ang sabi lang ni Idol doon mga lods, ano siya, kasi kinausap ko naman tong dalawa, i-vlog na lang natin para marami makinabang. Ang linaw ng pagkasabi ni Idol doon, ako hindi ko tinatawag na rainbow kung may bahid pa o yung scallop niya may tama pa o graving pa. Ang tawag ko dyan eh, full body graving, di ba? FBG, yan, full body graving. Yan ang pagkasabi ni Idol kasi napanood ko rin. Ngayon eto naman, may naringgan din ako, isang vlogger, sabi niya, nag-discuss sila, dalawa silang parehas mag-ibon, sabi niya, ito sabi ng iba hindi raw rainbow dahil yung scallop niya hindi pa ganap, may bahid pa o yung ano niya gray pa. Yung bagwis. Ang ganda nga ng ano niya, nakalimutan ko na lang sa dami kasi minsan nanonood din ako niyan mga lods pag naghahanap ako ng sagot dun sa sarili kong tanong. Para pag i-discuss ko sa inyo, maganda yung pagka-deliver mga lods. Ang ganda nung pagkasagot niya sabi niya, ang magulang nito rainbow, yung parents. Ngayon may lumabas, rainbow siya kaya lang gravy o may bahid. Sabi ba hindi rainbow yan? Rainbow yan sabi niya, kaya lang hindi lang 100%. Yung iba kasi sabi niya gusto nila pagbuga niya rainbow agaw solid, walang ganun. Sabi nga niya minsan nga sabi niya rainbow may lalabas opaline. O bakit nagkaganon? Kasi maaaring yung ibon mo galing sa opaline yun. Nakukuha niya pa yung bloodline ng ninuno niya. So ganoon ang yan, bukas na libro yan sa mga mag-iibon, mga lods, di ba? Iba-iba yung anak yan, yung pinakita ko sa inyo, kitang-kita, iba-iba yung anak. Di ba, no? Although dito, talagang normal naman yun sa parakeets. Opaline, pero minsan magbubuga, normal. Marami akong ganong ibon na, yung kagaya nitong nagbuga siya ng pulang mata. Di ba, no? Sabi ko, ba't nagkagano? Ano siya? Hindi siya Lutino, mga lods. Ano lang. Hindi ko tinatawag na ino to. Tinatawag ko lang to na Crimino Red Eye. Ayan. Ayan, ano pa rin yan? Issue pa rin yan. Pero, nasa akin yun eh. Gusto kong tawagin yung ibon kong Crimino eh. Di ba? Kasi cream siya eh. Nataon pula siya. Pula yung mata niya. So parang ganun lang yung mga lods, itong mga ka-idol natin. Kaya sabi ko, i-vlog natin para maano. Di ganun din yon yung rainbow. Parents niya rainbow. Nagka-graving siya. Pero andun yung katangian ng pagiging rainbow. Hindi mo tatanggaping rainbow Mali yun, lods. Ito, marami mag-iibon na yung iba, tanggap nila. Pero sa akin naman, veterano, wala namang kumokontesta Wala. Siguro, di ko alam. Ayoko na lang mga lods kasi baka makasakit tayo ng kalooban ng kapwa. Gusto ko lang malinawan itong mga kalods natin kasi para pare-pares tayong lumawak ang alam mga lods. So ako, ito, tinanggap ko yung sinabi nung si Idol. Ayoko nang magbanggit ng pangalan kasi mga lods, mahirap. Ang linaw ng pagkasabi niya. Ako, sabi niya, para sa akin, ayokong tawagin rainbow pa to. Sabi niya. Yung iba kasi sabi niya, may bahid pa, tinatawag na rainbow. Si Idol yun, katuwiran niya yun. Di ba, no? Katuwiran niya yun, wala tayong magagawa. Katuwiran niya. O yung isa naman, naka-idol din natin. Dalawa sila, discussion sila. Totally malamang, nakapanood din sila kay Idol. Na napanood din ni Lods na sinenya nga sa aking video Although, napanood ko rin naman yan. Discussion sila, maaaring dun yung pinanggalingan yung usapan nila. Sabi niya, iba ayaw tawagin parents na ito, rainbow. Tatawag ko rito.
So gusto niyo dagdagan ko yung discussion ng dalawa. O parang ganito mga lods. Kukuha tayong halimbawa sa tao. Ang nanay mo Pilipina. Tatay mo Pilipino. Nanganak ngayon Tisoy yung anak nyo. Hindi mo tatanggapin Pilipino. Di ba? Di ba? Common sense lang yung mga lods. Ay, yung anak ko hindi Pilipino yan. Amerikano yan. Kasabihin mo ganun. Pilipino yung anak mo, lods. Di ba? O yan. Shout out sa mga doktor. Maaring yung parents nung lolo o lola, di ba? Both side halimbawa. Kung sino man sa kanila na may ninunong ganun. Para ako mga lods. Di ba? Naglabas ako ng video. Di ko sinasadya yun. Natuwala ko na lumabas ako. Paminsan-minsan lang naman yun. Pansinin yung ilong ko. Ako mga lods, yung ilong ko sobrang tangos nito sa personal. Hindi naman sobrang parang hindi. Sa aming magkakapatid, ako lang ang ganitong ilong. Para malaman nyo. Ako lang. Tapos sa aming magkakapatid, ako lang yung pinakamatangkad sa amin. Tapos sa amin din magkakapatid, pag magkakasama nga kami maliliit, parang sabi nga hindi nila ako kapatid. Kasi iba daw ang itsura ko. Parang may ako mga lods, yung bata ako Di mo lang kung Spanish o Bombay, parang ganun ang dating ng itsura ko mga lods Kaya nga sa Gcash mga lods, ayaw kong tanggapin kasi parang Bombay daw ang Hindi raw ako Pilipino, sabi walang yung Gcash na to Hindi daw ako Pilipino, walang yan. Kasi itsura ko nga. Kaya ayoko na ipilit yung Gcash ko, siguro baka ibang number na lang. So yun, ginawa ko sample doon, sarili ko mga lods. Isipin mo, magkakapatid kami, kakaiba itsura ko. Kanino ako nagmana? Doon sa lolo ko. Kasi ang lolo ko, sa tatay ko may pagka-Spanish. Mga Gonzales yun. Spanish sila. Kaya katakataka ba na ngayon magtataka kayo, bakit maitim ako? Nasunog na lang ang balat ko mga lods. Yung bata-bata ako, mga lods, tisoy ako. Tisoy ako mga idol nung bata-bata ako siyempre sa nature ng trabaho natin. Ayun, nasira kutis natin mga lods. Ganun lang yung mga idol. Kumbaga sa pag-ibon. Ano yan? Kung anak ng parehas rainbow yan, tapos andun yung katangian ng rainbow. Sabihin, naghahalo na yung mga kulay. Rainbow yan mga lods. Wag lang yung ganito. Parehas rainbow, tapos lumabas, opaline talaga. Yun, opaline yun. Nagmana doon sa lolo. Pero pag yung nandun yung katangian, kagaya ng habihan ng kalods natin. Lods, rainbow ba yan? Ganito, ganyan. Sabi ko, oo. Kaya sabi ko naman 50% o 25%, ibaba natin para medyo safe. Kasi may pinanggalingan na kasi mga lods, may spangle doon, may opaline, may kung ano na yung mga lahi niya. Kaya possible may lumabas na gano'n. Pero hindi siya pure. Maaring makapagpalabas tayo 25%, 50%, 80%. Yung 80% siguro almost clear na yon. Meron ako dito na siguro sabihin ko na lang na 75% para wala tayong issue meron ako. So galing yun sa Spangle at saka ibang nanay nun. Kalimutan ko na yung nanay nun. Lumabas gano'n. So, tinatago-tago ko yun. Di ko. Totally, nandun nga yun. 4 na nga lang sila sa cage yun, maraming salamat sa nga pala. At least, daming bumiling ibon, mga lods. Maraming salamat sa inyo. Ayun, mga lods. Ganun lang yun, yung pag-ano ng ibon. Kaya nga sabi ko nga doon sa ka-idol natin, bayaan mo lods, wag mo lang tigilan ng pag-ibon. Balang araw, maintindihan mo yung sinasabi ko na ikaw mismo makakapagsabi tama si idol. Kasi iba, nagparis ka. Rainbow. Parehas na, rainbow. Nagulat ka ngayon, bakit may bahid pa? Bakit tayo tanggaping rainbow? Anak ng rainbow yan. May bahid nga lang. O kaya gray pa lang. Ngayon, bakit nagtataka? Bakit may full body gray wing? Kasi may kategoryang ganon. Yung mga masiselan, mga lods, inilalagay nila yung mga sarili nilang alaga kasi siyempre sila yung may karapatan doon. Pag ganyan pa lang, so inililinya nila doon. Kahit rainbow na yan, tatawagin niyang full body gray wing.
Ganun yun mga idol. Pero, andun na yung katangian ng rainbow. Gusto mo magtanong ka kay, kay idol. Nung napanood mo, Lods. Kaya lang, hindi vlogger si Lods eh. In-interview lang yun eh. Pero kung halimbawa, mapupunta mong personal yun, yung verbatim. Sasagutin ka nun, tama yun. Ayoko lang tawagin, kasi may kategorya yan mga Lods. Parang ako, ganito. Yung dati, yung nakikita ko, parang rainbow na to, pero ayokong tanggapin. Sa sarili ko, So, nilalagay ko sila sa dilute. Sabi ko, sige, tatawagin mo na kitang dilute. Kasi medyo natunaw na yung pahit, di ba, no? So, ilalagay ko sila sa dilute. So, masama ba yun kung sabihin kong ilagay ko muna sa dilute? Kaya may nakakita naman sabihin niya, hindi, rainbow na yan. Magkokontrahan pa kayo. Sasabihin ko lang sa kanya, ano pakialam mo, kung gusto kong sabihin tawagin kong dilute to, ayoko pang tawagin rainbow yan. Parang si Lods gano'n. Ayaw niya pang tawagin. Ang linaw na sinabi niya Hindi ko pa tinatawag na rainbow yan. Di ba? Malinaw naman. Hindi naman niya sinabing hindi rainbow yan. Lahi nga ng rainbow yan, di ba na mga Lods Gano'n yun mga idol. Sana mga Lods na nasagot yung yung tanong mo. Although si idol talaga to. Matagal nang nakasubaybay sa atin to eh. Maaaring siguro kaya bayan mo Lods, balang araw yan. Magkakaroon ka ng sarili mong mga mutation. So ikaw ngayon tama si idol, ito nga tawag dito. Tapos masasabi mo, pakialam nyo, gusto kong tawagin ito, alaga ako, di ba no? Parang gano'n. Although may panuntunan kasi yan, may rules yan. Tapos yung sa Spangle naman, si kay Albino, si Roderick. Yung alaga mo naman doon, naman yan, iba-ibang maaaring magkakapatid dyan. Ito mo yung ganda ng parakas nyo, kaya gusto ko yung mga badge mga badge regard na yan. Minsan, ganitong kulay yung parehas opaline, tapos parehas skin. Pero pag nagbuga, may blue, may green, may dilaw. Di ba ganun mga Lods, no? Yan yung nakakatuwa dyan pag nagbe-breed ka. Ito, si Idol, di ko alam kung isa lang ang parents nito kasi puro chat lang kami. Ang kagandahan doon, Lods, nakakapagpalabas ka ng iba't ibang klase na Spangle. Parang ako dati. Si Tweety, mga Lods. Siya, opaline. Opaline na totally tinatawag siyang opaline pero si Tweety may pagka-dilute na yan Kasi maganda na yung Saka hindi ko masyadong pinokus yung ID ko kay basta opaline lang para sa akin. Opaline siya na may pagka-dilute lang. Tapos si yung kapares niya, yung blue. Spangle na clear wing. Kaya yung mga binubugan niya, minsan merong clear wing din. Pero minsan may lumalabas classic. Di ba, no? Mga ganun yan. Parang si Idol, yung pinakita niya mga picture sa akin, sinend niya. Meron din nagpa-ID sa akin dati. Babae yata. Babae kasi yung yung niya. Subscriber din natin. Sabi niya, Idol, pwede bang magpa-ID? Sabi ko, sige. Ako naman mga Lods, ayon doon sa kakayanan ko. Sa kakayanan ko yung ayon sa alam ko, di ba, no? Kaya kung may mas alam kang mas maganda, kukunin ko yun. Basta tama. Di ba, no? Idadagdag ko dun sa nalalaman ko, mga Lods. Ganun yun, mga Lods. Sana yung, itong discussion, itong pagbablog ko na tayo, discuss, kumbaga, o topic. Sana, nuggets nyo, mga Lods. Huwag kayong i-stick dun sa, halimbawa, tinawag ni Idol na full body gray. Kaya ang gandong ka lang. Mga Lods, yung ibig sabihin ng full body gray. Kasi may opaline din, mga Lods, ang tawag full body gray. Baka hindi nyo alam. Di ba, no? May Spangle din. May tinatawag din full body gray. Ang tinatawag kasi full body gray, ibig sabihin, wala pa siya sa kategorya na minimithi mo, mga Lods. Yan, kagaya ni Idol, di ba, nagpa-project siyang 100% na rainbow. Hindi pa niya makuha.
Pero para sa akin, sabi nga nung, ano, yung napanood ko isa, rainbow na to eh. Kaya lang, 50%. Eh si Lods, ayaw pa niyang tanggaping rainbow yon. Pero hindi naman dahil sa hindi rainbow yon. Tinatawag ko muna itong ano, sabi niya, full body graving. Oh. Mga Lods, yung full body graving, kategorya yun ng ano, ibon na, ano ba, full greens yung ano, wala siyang bahid sa katawan, solid. Di ba, no? Kaya full body, di ba, no? FB. Gray wing. Pero maaaring opaline yun, maaaring marami kasi yan, maaaring basta marami yan mga Lods, yung full body gray wing na tinatawag. Huwag kayong i-stick na ano na kung mo tinawag na full body gray wing, ayaw mo nang tanggapin ano na rainbow. Mali yun mga Lods. O Lods, mali yun. Ayun, siguro may matututunan tayo. Pati ako natututo doon mga idol. Yan, pati mga tanong nyo, tama yun. Mga Lods ha, huwag nyo ipagkamali. Huwag nyo isipin ganito ako, hindi mga Lods. Ano lang ako, high pitch lang ako mga idol. Lalo na pag nandito ka sa harap ko. High pitch ako mga Lods. Madalas akong sabihan ng ano, ng misis ko na ikaw, sabi niya maraming takot siya kasi pag nagsalita ka, mataas ang ano mo. Ganun lang ako magsalita mga Lods. O, balik tayo mga Lods sa full body graving. Idol o Lods Cabrera. Ano yun mga Lods? Siguro ano, punta ka sa ito para pati na rin yung ibang ano, mga ano natin ka-idol. Pumunta ka sa Google Image. Nasa Google Image ka. Tapos, i-type mo, full body graving, lalabas. Lahat ng full body graving, iba-ibang klaseng mutation yun, Lods. Yun ang malinaw doon. Shout out sa mga, sa mga idol dyan na ganun yun. Shout out ka, shout out. Research mo, Lods. Lalabas yun, napakarami. Full body graving, pero iba-ibang klaseng mutation. Di ba, no? May rainbow dyan. Basta marami. Hindi ko na kayang isa-isahin mga Lods. Yun lang ibig sabihin lang ng full body graving. Ngayon, halimbawa naman na kung pupunta tayo sa bahid, di ba? Yung iba ayaw pa nilang tawagin rainbow kasi may bahid pa. Pero rainbow na yung mga Lods. May bahid pa nga lang. Kumbaga, masiselan. Kahit ako gusto ko ganun eh. Maganda kasi yung maselan ka sa pag-ibon eh. Na parang ganito. Ako gusto ko para tawagin ko yung alaga akong rainbow. Gusto ko wala ng bahid. Parang ganun lang yun. Pero alam ba, may kuntil pa. Kuntil na lang ha, dot. Kung sabihin hindi rainbow, yung rainbow yun, Lods. Maring 80% na yan, o 75%, o 50%, gano'n. Kaya lang, ayaw lang tawagin ng mga ka-idol natin na rainbow pa yan. Sabihin, walang kapintasan, yun lang yun. Pag tinawag nilang rainbow, wala nang kapintasan, rainbow na talaga. 100%. Ganun lang yun, mga Lods. Ayan, mga Lods, medyo napahaba na naman yung discuss natin, pero sana may natutunan na naman tayo. Gumamit ako ng sundalo nga, di ko na nagagamit yung termino sundalo eh. Sige, dagdag ko lang ganito mga Lods para lang lumawak yung ano natin. Sundalo, ako nanonood din ako sa mga mga nagta-target trades mga Lods. Hindi may sundalo, may tinesting siya. Yung isa napakagaling. Sharpshooter talaga. Ang galing, perfect. Kumbaga, yung lahat ng target niya, bullseye niya, galing niya, na perfect niya. Pero isa naman, siguro kung i-grade natin, nasa 75 lang. Tapos may isa nga, 25% lang. Apat sila mga Lods. 25, 50, 75, 100. Kumbaga sa percentage, Ibig ko masabihin yung 25% na shooter, hindi na shooter yun. Shooter yun, Lods. Hindi nga lang kasing galing ng 100% na shooter na perfect niya yung target range. Parang ganun. Di ba mga Lods, Kaya ko lang dinagdag to mga Lods para lalo nating maintindihan. Di ba, no? Kasi di ba yung channel natin, discussion, tutor, ganon.
Although hindi naman tayo, mga lods, inuulit ko, hindi tayo veterano. Tayo, humahalaw lang tayo dun sa, ayon sa natutunan natin, sa mga napagtanungan natin, sa mga na-research natin, na talaga namang, hindi mo matutulan. Tsaka wala akong tutol dun sa inano ni Idol. Hindi ako tutol. Tama yun, mali lang siguro ng siguro sabihin kong mali lang ng unawa ba, intindi. Basta kung ano na yung tawag doon na pag-intindi si Idol. Siguro ngayon, itong vlog na to, maintindihan ng lubos ni Idol na kung ano ibig sabihin ng FBG o ng bahid o ng 50%, 25%, gano'n, 75%, 100%. Yan, parang gano'n. Gano'n yung mga lods. Ngayon, may dagdag ko, ito mga lods, yung okay lang siguro humaba. Siguro mga lods, okay na yun. Siguro naman si Idol satisfied na. Tsaka pati na rin yung ibang na... Kasi kahit ako, minsan, pag may tanong ako sa isip ko, nagre-research ako eh. Tama yun, huwag kayong mga lods baka mamaya matakot na kayo magtanong. Hindi. Ako mga lods, sabi ko naman sa inyo, nagbablog ako para matuto rin. Diba? Pumasok tayo sa larangan ng pag-ibon. Noong una, ang target ko lang magparami. Na-reach na natin yung mga lods. Totally, kumonti na nga uli, di ba? Kasi marami tayong nabenta. Awa ng Diyos, salamat sa Diyos. Huwag tayong manatili sa pagpaparami lang, mga lods. Ako, basta ganun. Ganun ako dati. Basta ang goal kong una, magparami. Anong sumunod? Ang goal ko uli, gusto ko lumaki yung mga hanggang ngayon, nasa ako pa rin yun. Nakuha ko na yung lods. Mananatili ako ron? Hindi. Kasi nasa larangan ka ng pag-iipon eh. Target ko naman ngayon? Mga lods. Pwede mag-breed ka ng mutation na, di ba? Walang katapusan kasi yan, mga lods. Pag nag-ibon ka, walang katapusan yan. Ako nga, nagnanasa akong kung matuloy ako bukas. Kasi medyo yung rider natin, nagkakatrangka kasi. Sayang nga yung mga lods, yung deliver para sa kanya. Siguro kung sa kanya napunta yan, kasi nakikisuyo lang ako ng mga lods. Hindi dumaan sa sa application. Siguro nasa mahigit 2,000 sana yung kikitain niya. Kung yan kung sa kanya ko naibigay. Kasi yun lang sa Batangas, nasa 1,100 mahigit eh. Dinobol lang dinobol book okay kausap yung taga Batangas. Yun, mabait eh. Sayang nga si yung rider natin katrangkaso. Kaya pala hindi ko makontak, hindi ko makita. Ayun. Tapos yung huling deliver natin, akala ko hindi ko ma-deliver eh. Ayun, awa ng Diyos, na-deliver ko naman. Sabi ko, ikaw na lang kumuha ng rider. Ayun, awa ng Diyos, medyo kumita tayo ng konti, mga lods. Kasi may patoka yung Kaya kung mapapansin nyo, yung although hindi ko na naipakita yung isang halos wala ng laman. 4 na piraso na lang. Tapos yung dito, 16 na lang yata, binilang ko kanina. Tapos yung 3 ron, nagpaparis pa. Kaya kailangan magmadali akong gumawa ng lalagyan ko ng yun, mga lods. Parang gagawin ko siyang colony. Pansamantala. Kasi yung walang laman, gagawin ko to para sa mga bagong bababa. Para magkakapanabay sila magkakaidadan kumbaga. So ganun lang ang pag-ibon, mga lods. Minsan masaya, minsan malungkot. Although ako, masaya akong malungkot kasi masaya ako dahil nakaka-out tayo, di ba? Tuloy-tuloy. Malungkot ako, siyempre, alaga natin, mahal natin yan. Pero kasama sa pag-ibon. Sabi nga ng ibang ihiwalay mo yung pagmamahal mo tsaka yung pagbebenta mo kasi pag pinagsama mo yan, hindi ka makakabenta. Kasi gusto nung bumibili, gusto ko sabi mo gusto ko yan wala, hindi ka makakabenta, mga lods. Kaya ako, pati yung mga gusto kong ibon, na-i-out ko yun, mga magaganda, mga solid. Tsaka yun lang ang kagandahan, mga lods, na pag okay yung kausap, di ko sinasabing hindi okay yung iba. Sabihin, madaling transaksyon, tapos madalas naman to, mga lods, yung bayad sobra. Yun, parang si
Yung taga-Pasay, si Alan Barrientos. Ang bigay ko nga lang dati sa kanya, 600 yata kung di ako nagkakamali. Nagbigay mga lods, 1-2. Kita mo, 1-2. Sabi ko, lods, sobra to. Hindi ko sa maano mga lods eh. Sabihin ko, akala niya idol, 600 isa, kaya 1-2. Okay na yun. Hindi ako ganun mga lods. Tinext ko si idol, sabi ko, lods, sobra yung 600 lang to. Noong una, sabi nga niya, okay lang yan, lods. Sabi ko, hindi, lods, sobra yan. Sabi niya, sige, sabi niya, pondo ko na lang yan. Yun. Kaya nung kumuha sa uli, yun, sinabay ko na yun. Ganun lang mga lods kasi, tsaka binibigyan natin maganda. Kasi, sa akin mga lods, napaka-importante nung pagtatapat. Yan. Sabi nga ng lolo ko, tsaka ng kuya ko, matuto kang magtapat, matuto kang umamin sa mali, matuto kang tumanggap ng kamalian, tao ka na. Matuto kang mahiya. Yan, mga ganong kategorya. Sabi ng lolo ko yun, tsaka ng kuya ko. Yung lolo ko wala na kasi. Yung kuya ko na lang ngayon, nandito, si kuya. Yung kategorya na yun. Ang totoo, sabi nga niya ng lolo ko, matuto ka lang mahiya, tao ka na siyempre, pag yung tao marunong mahiya, marunong tumanggap ng kamalian, yun. Wala akong nakitang walang hiya, tapos totally, yung salita pa lang walang hiya, hindi na lapat So, ibig sabihin mga lods, ang gusto ko lang ipunto, napaka-importante sa tao yung mapagtapat. Kasi, sabi nga, kung tapat ka sa konti, dapat tapat ka rin sa marami. Kaya marami. May isip mo sa konti nga, nagtapat ako Ay sa marami nga nagtapat ako sa konti pa kaya hindi. Diba? Parang ganun yan mga lods. Kaya yung mga ka-idol natin minsan, sinasabi ko, Lord, sobra to. Sabi niya, okay lang yan kuya. Sabi niya. Kasi basta, parang kalabisan na yung sinasabi nilang para i-discuss ko pa kasi parang sabihin, nagbubuhat ako ng kalabisan na kasi, mahirap. Mamaya sabihin niyo, mga Lods, grabe naman siya ito sa magbuhat ng bangko. Wag na lang mga Lods, basta. Yung mga ka-Lods natin ngayon, natuwa sa mga ibon natin. Siguro yun na lang pinaka-the best. Natuwa. Tapos magaganda daw. Nakita raw niya sa vlog na kakaiba daw yung ibon natin. Ayun. Bumili sa sobrang tuwa, mga Lods, sinagdagan. Tinanggap natin mga idol. Ngayon, tinapatan natin yun mga Lods. Kaya, ganun lang sa atin mga idol. Ayan, kagaya sa pagtatanong. Baka mamaya sabihin nyo, ang bangis pala sumagot ni idol. Ayoko na magtanong. Magtanong kayo mga Lods. Alam nyo, hindi tayo matututo pag di kayo nagtanong. Iba naman kasi yung di ba may nabanggit ako nung isang araw, mga nambuburaot, mga fishermen. Iba yun mga Lods. Ang totoo ganito, pag yung mga ganun, hindi ko sinasagot yun mga Lods. Magsawang magtanong yun. Hindi ko sinasagot yun. Ibig sabihin mga Lods, pag sinagot kita, lala sa chat, ibig sabihin, yun, kabilang ka sa grupo mga idol. Kumbaga kumbaga sa isang grupo, kasama ka sa grupo. Kaya pag chat ka ng chat, hindi kita sinasagot, yun, magduda ka na. Di ba, Ganun lang yan mga Lods. Ayan, napalaot na tayo mga Lods, ang haba na. Although, okay lang siguro yun kasi yun talaga pag aaral tayo ng mga kids natin mga Lods. Okay mga Lods, sa muli, ganito. Kung may mga mali man akong na nasabi, pagpasensyaan ko na, yun na. Hindi ko sinasadya yun. Ngayon, kung medyo sa tingin nyo, mali yung sinasabi ko, nasa inyo na yun mga Lods. Tayo naman hindi naman natin pwedeng pilitin yung tao kung ayaw di ba? Nasa inyo yun. Basta yun sa akin kung yung alam kong sa tingin kong tama, na alam ko rin naman na marami naman akong sabihin ni research na ganun din naman na sinasabi at talaga naman sila katiwa-tiwala yung natural dun ako, siyempre, di ba Kasi ako mga Lods, hindi ako nananalig sa sarili kong karunungan. Una-una nananalig ako sa Diyos, kanurungan ng Diyos. Ikalawa,
kung pantao yan sa libro ng tao na talaga naman proven na, di ba, no? Kaya nga ako natuto kahit konti dahil sa pag-aaral. Ganun lang yung mga lods. Although mahaba pa to, kaya lang so sobrang haba na tayo mga idol. Sa libro lang yung bubuksan ko lang libro, halimbawa, kung libro man makikita nyo yung katuwiran kaya lang sobra ng haba mga lods yung video natin, kaya baka hindi nyo tapusin, sayang, di ba mga lods? Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at sana may natutunan tayo. At sa muli, kung mayroon mga konting pagkakamali, bahala na kayo magpasensya mga lods. Minsan ganun tayo mga tao, hindi tayo perfect. Hindi tayo perfect 100%. Di ba mga lods, ha? Tandaan nyo, sa mundo, walang perfectong tao. Lahat may depekto, sabi nga ni Iano. Di ba, no? Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.